Stories Live presents Euphoria. Another chapter unfolds starting July 4, 2025. There will be new episodes, awesome new segments, and new music from various artists. See you on our upcoming episodes, only here at Kahel Stories FB page, every Friday from 6 p.m. to 8 p.m. and Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Mapalapit sa'yo nang masilayan lamang ang iyong mga mata. Mangalay man aking mga paa, di hinto sa paglambay, at mahawakan lamang ang iyong mga kamay. Ngayon tayo ay pinagtagpo, huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon, sabihin mo rin na mahal kita. Ilang araw binilang ko para lang makita ang ganda mo, at makamtan ko lamang ang iyong pagsinta. Ngayon tayo ay pinagtagpo, huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon, sabihin mo rin na mahal kita.
pinagtagpo, huwag ka sanang lalayo. Sulitin ang panahon, sabihin mo rin na mahal kita. Tayo ay pinagtagpo, hindi ako lalayo. Sulitin ang panahon, sabihin na rin na mahal kita. 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 What's up? What's up? Good afternoon, everyone, and welcome to Kahel Stories Live. Yes, and another episode na naman po tayo, and it's Sunday, it's September 14, and syempre, maulan na hapon po sa inyong lahat. And I'm so happy to be back again. Sobrang busy po ng mga nakaraang araw at itong linggong to. Actually, every week na po akong busy. Hindi ko ba kasi, hindi ko akalain na, alam mo, magkakatrabaho na tayo. Kaya, ang saya-saya. Diba? And speaking of work, sa papunta po ng work ngayon at pauwi pa lang, ingat po kayo. Although it's Sunday, it should be like a family day. And pahinga po dapat, pero syempre yan po mga tunay na bayaning Pinoy, o di ba? Mga bayaning Pinoy na hindi tinatablan ng ulan, ng init, ng holiday, kahit ano pang bagyo yan, o, diba? Syempre it's like what I've mentioned, it's September 14, 3:42 PM, and Merry Christmas po sa inyo lahat. O yan, araw-araw ko or every episode sasabihin ko na pong Merry Christmas po sa inyo lahat kasi ilang buwan na lang ang hihintayin natin at December na, grabe. Ibang klase talaga ang ibang klase ang panahon, napakabilis po ng pangyayari. Parang nung nakaraan, nag-celebrate lang tayo ng New Year, tapos dumaan ang Holy Week, and then ano pa ba, nagkaroon na ng pasukan, tapos pasukan na may bagyo. O, diba? Tapos ang daming suspension, hindi nakapasok ang mga bata. Tapos ngayon, September na, sumilip na si Jose Marichan. O, diba? O, pati kami nakisali na rin sa pagsilip. O, diba? Kaya yun. And as you can see, I have here a little postcard and sticker, and yan naman po ay binibigay natin kada gig. So kung pupunta po kayo ng aming gig sa Orange District, mamimigay kami ng mga ganyan. So punta po kayo, at wala naman kaming gig ngayon. Pahinga kami dahil we're too busy with our own priorities, and may mga kanta kaming niluluto like in the works or the process. So medyo yung pahinga sinasamahan namin ng syempre productivity pagdating sa pag-aareglo ng mga kanta. So yun naman talaga dapat. Pag musikero ka,
dapat consistent yung gagawin mo sa music. Like okay lang magpahinga pero alam mo yun, dapat tuloy-tuloy ka. Pero speaking of band, shoutout sa mga kabanda ko kay Eman, Kit, and JM. Shoutout na rin sa mga previous kong mga naging band members, sila Drew, sila Chris, sila Alvin, and JR. Happy 5th anniversary Orange District. Siyempre. Diba? And I'm so happy na nakatungtong kami sa 5th year namin from pandemic band na akala ko noon ay variety band, di ba? Natuloy siya sa sa setup na ganito na indie band at we're so happy na yung milestone na eto pinagdaanan namin sobrang saya, sobrang ang dami. Roller coaster ride talaga, grabe. Yan. Kung follower po kayo, alam niyo yan kung ano yung mga ganap-ganap namin sa buhay. Pero yun, shoutout sa mga kabanda ko at sa buong team ng Orange District. Thank you so much for supporting OPM. And speaking of OPM, I have lots to promote here in Kahel Stories Live. Syempre mamaya, I have a new guest. Siguro karamihan sa mga viewers natin, this is a new face to them. Pero according to him, nakasabay daw niya ang Orange District sa isang gig. Nakalimutan ko lang yung sinabi niya kanina na ano na ako. Na juju na ba ako? Ayan, ulyanin na talaga. Otits na. Hindi, ayun, sabi nga niya na nakasabay niya ang Orange District before. And sa isang gig nga, tapos may banda siya. So, pag-usapan namin yan mamaya, pero ito yung guest ko, si Nodge Laurel, singer solo artist. Siyempre mamaya, that will be our guest for this afternoon. And siyempre, sabi ko nga sa inyo, it's Happy Kahel 5th anniversary. Anniversary ng Orange District po ngayong September. So, dapat no September 1 pa kami nag-post, pero ayun nga, dahil busy nga po tayo sa trabaho, ngayon ko lang naasikaso yan, di ba? And yun nga, sabi ko nga, speaking of OPM, I have lots of things to promote. Number 1 na dyan, ang current single ng Luna Lovegood na Nauhulog. Nag-out siya noong August 28. So, pakinggan niyo po yan sa lahat ng platform, syempre. And, syempre, itong current single ni Nodge Laurel, mamaya, mapapakinggan natin yan. Pero, I think meron siyang launch na ipopromote ko mamaya. Pero, ito yung kanyang single na Puro Salita. Yan. Ito yung kanyang album art. You can check that as well. And, ito yung kanyang launch that will happen on September 19, 2025 at Q&A Cafe and Alfresco Bar, Cubao, QC. This is Puro Salita single launch featuring Nodge Laurel, Bita and the Butflies, Ariandel, Bloodshot, Buko Jam, Liar, The Nomads, and Tuesday. Oy, Tuesday, nakasabay na namin yan Ayan. So this will be an open mic 6 p.m. Gig start at 7 p.m. Ticket will be 300 pesos ba to? Ano to? Walk-in 350 pesos pero yung pre-sale niya ay 300 pesos. So marami silang partners dito sa baba. Slickmaster Files, syempre, Local Muna, Gig Lab, Chill Out Raw, at iba pa, New Pinoy Music Collective, yan sila Migs. Yon. So, check nyo po yan. At that will be on September 19. Syempre, that's Friday. So, pag uwi nyo galing work, check nyo po ang event na yan sa Cubao. And syempre, meron ding single ang Bridge the Sky na After Closure, nakakalabas lang din noong August 28, kasabay nung Luna Lovegood. Check nyo po music nila. And ang single ng 1,000 Miles. Single ng 1,000 Miles. Sorry. Single ng Oxy PH na 1,000 Miles. And yun nga pala,
paplug ko din pala yung single ng Yugto, which is yung EP nila, na Distant Memories. Nag-launch sila nung nakaraan. So, congrats boys! Congratulations sa inyo at patuloy lang sa musika. And syempre, meron ding single ang Grey Rat na Damdamin. Ang single ni Boss A Valdecañas sa pagpili. Shoutout Boss A ng Sikat Music Studio. Hello. And syempre, ang mga single ng Vanilla Economy na After Hours and Fugitive, isa to sa mga paborito ko. Yan. And since nagpa-plug din ako ng mga singles ng mga tropa, syempre meron din kami mga kanta, di ba? Plug ko na lang din. Yung kaninang pinilay ko na music video, tagpo, currently nasa 7,000 plus streams na siya. Kaya stream niyo po yan. Nandyan din ang All Over Again. Syempre ang Unti. Yan. And isa sa mga paborito ko, Serpentina. At ang unang kantang nirelease namin under Orange District ay Binibini. Syempre. Ayun. And dali lang, uubo lang ako. Grabe kasi ang panahon ngayon. Like, aircon na nga sa opisina. Tapos yung panahon, di pa nakikisabay. Ulan, araw, diba? Grabe. Pero yun nga, meron kaming mga segments dito sa Kahel Stories. And syempre, every Sunday na po tayo, Kahel Stories Live. Meron po tayo mga iba't ibang guests. Syempre, every Sunday. Yan. Ito lang po yung bakante nating araw. Sunday lang talaga. So, yun na po. Pasensya na po kayo. Busy pong tao to. Itong nandito. And syempre, meron tayong tuwing Kahel Stories Live, meron tayong question of the day. Yan ang ginagawa natin. So, ayun nga. Mamaya gagawin natin. And speaking of question of the day, gawin na natin yan ng quick para ma-introduce ko na in a bit yung ating guest for this afternoon. Yan. Syempre, basa-basa muna ako ng mga comment. Happy anniversary. Hello, thank you so much, Marie. Thank you so much. Happy anniversary po. Let's go. And don't forget to share, like, and subscribe to our YouTube channel, Kahel Stories Live. Check nyo po yung mga episodes doon, syempre. At ayun na nga, mag-question of the day muna tayo, no? Dali, nasa na ba yung mukha ko? Ayan. Mag-question of the day muna tayo at later on or in a bit, i-introduce ko na ang aking guest for this afternoon. Siyempre, excited na rin ako. At ready na siya. Nasa backstage na siya. Kapag soundcheck na kami and konting briefing. Pero eto muna, question of the day muna tayo para mahimasmasa naman kayo sa linggong to. O, diba? Kung ano mga nyo. Kung may mga saloobin kayo. Sige, dito nyo ilabas sa question of the day. So, let's go! Question of the day muna tayo. Diba? Yahoo! Question of the day, question of the day, question of the day. So, our current question of the day. Yan, nawala na naman yung aking yan ang aking camera. So, our current question of the day is, what is the greatest physical pain you've ever felt? So, hindi na ako gumawa ng like new question of the day kasi alam mo yun, gusto ko mag-focus dito sa question of the day na to. Like, sa Tagalog nga, ano ba yung great, like, pinaka naramdaman mong physical pain? Physical pain talaga. Physical pain. Diba? Na naramdaman mo sa tanong ng buhay mo. And I just want to let you know that pain, or the definition of this is, pain teaches life lessons like self-awareness and resilience, showing your strength and what you need to heal or let go of. It can be a source of motivation, leading to growth and a deeper appreciation for joy and compassion. Learning to accept, process, and learn from pain
follows for transformation, ultimately making you a stronger, wiser, and more compassionate person. So ito, ano ba yung tinuturo sa atin ng mga pain? Diba? Pain teaches us, or pain teach you acceptance. One of the incredible things pain can teach you is that pain demands your presence, focus, and attention. So, yun nga, sabi nga dito, tinuturuan tayong i-accept lahat ng bagay. Itong pain na to, tinuturuan tayo no, i-accept lahat ng mga bagay sa buhay natin, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. And alam mo yun, it give us focus and attention sa buhay, di ba? Pag nasaktan ka, binibigyan ka niya ng focus, tinuturuan ka niya na, alam mo yun, iset yung mga priorities mo na, nasaktan ako ngayon, babawi ako. I have to focus, set goals, kumbaga. So, number 2, pain changes you. So, what you are now, if you're doing something like, from that doings, nasaktan ka, it changed you a lot, diba? To become a better person. So, malaki ang ambag ng pain. So, without this pain, boring nga ang buhay, diba? Sabi nga nila. Kaya, normal lang pong masaktan. Kaya nga sabi nga sa mga kanta, kahit may mga heartbreak songs, normal lang yan, na-experience ng tao yan. Pero, kailangan mong mabago yung sarili mo, tumayo ka ulit, at i-redeem yung sarili mo, diba? Number 3, pain sets you free. Pain sets you free from suffering. So, it will give you freedom. Kumbaga, pinapalaya ka ng pain para, alam mo yun, hindi mo maranasan yung sakit. Whether it's emotional pain, a physical pain, or mental pain. Pain gives you the opportunity to redeem yourself, to be free sa sakit na nararamdaman mo, diba? And number 4, pain is the biggest motivation. Ito yung pinakagusto ko. Yahoo! Because pain, pag naranasan mo ang pain, pag nasasaktan ka, namomotivate ka na gawin na isang bagay na positively. Kasi, di ba, ang pain, more on talagang negative yan talaga. Wala namang pain na, alam mo yun, nasugatan ka, nadapa ka, tapos tumawa ka, di ba? Abnoy ka. Sugatan ka. Pero bihira yung gano'n na, yung parang yung mga tao na nadadapa, nasusugatan, or nasasaktan, tumatawa sila. So, bihira yun. Pero sabi nga nila, the happiest person is the saddest person. Promise. Yahoo! Kung masayahin kang tao, it means that marami kang pinagdadaanan sa buhay at mas malungkot kang tao. Pero alam mo, dinadivert mo lang yan. Hindi mo, kumbaga, hindi ka nagpo-focus doon. You don't focus on the pain itself, but rather you're focusing on the biggest motivation, the biggest opportunity that can change your life, and it will be your motivation, di ba? And panghuli, syempre, Yahoo! Pain is a blessing. Meaning, pag nasasaktan ka, pinagkaloob sa'yo ng Panginoon yan. Like, hindi naman niya ibibigay yan ng wala namang reason, di ba? So, there's a purpose on it. That's why it's happening to you dahil nasasaktan ka. Kasi, gusto ni Lord na maging matibay ka. Kasi, iba ang mundo ngayon eh. Tingnan mo sa Pilipinas, ang gulo ng mundo, di ba? Tapos, alam naman ng Pilipino na marami talagang korap, di ba? Maraming korap sa bansa natin, pero kahit mag-voice out tayo, wala eh. Kahit nasasaktan tayo, like, we have to move forward, di ba? Kailangan natin tanggapin. Pero, eto, nabunyag na, unti-unti na lumalabas yung mga corruption ng mga tao sa, sila lang yumayaman, tayo hindi. Diba? Grabe talaga. Pero, wala eh, ganun talaga eh. Masakit. Yung kasi sabi ko sa inyo, masakit, pero, still, we have to move forward, because this will set us free and this will keep us motivated. Okay? And ang masishare ko nga lang dyan, di ba? Sabi nga sa verse, sabi nga sa Romans 8, chapter 8, verse 18, For I consider nabulol na ako. For I consider the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. So, this verse
and others like it offer hope by suggesting that present hardships are temporary. O yan, tandaan nyo ha. Sinasabi na nga sa verse na yung present hardships are temporary only. Okay? And insignificant compared to future glory, and that God is near to the brokenhearted. So, meaning, sinasabi na nga dito sa verse na to na, alam mo yun, etong sufferings na to, sa present time, hindi to worthy. Huwag mong bigyan ng panahon yan or pag-focusan because, you know, the greater glory, it will reveal to us by, you know, being free to this pain that we have. And ito nga yung nabanggit ko kanina, ito yung transformation natin as individual to be a stronger, wiser, and compassionate person, di ba? So, yun lang naman. And ako nga, sabi ko, marami akong pinagdaanan, marami akong like, episodes sa buhay. Pero, you know, I don't consider it as a pain, but I considered it as a lesson. Kasi, kumbaga, kung hindi mangyayari yun, kung hindi mangyayari mga pains na yun, wala ako dito ngayon. Like, hindi ko mararanasan tong kahit papano masaya, masarap, komportableng buhay, di ba? And to be honest with you guys, sobrang saya. Like, I struggle a lot. Kami ng family ko, lalo na financially, we really struggle a lot. But then, you know, God is so great because He's really moving. He is there na bibigyan ka niya ng struggle or pain para gumawa ka din naman ng paraan. Hindi kasi pwede na, sige, bahala na si Lord. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, we have to do something para, alam mo yun, ma-redeem din natin yung sarili natin para matuto tayo sa buhay, di ba? Yun lang naman yun. O, di ba, napainom ako ng tubig. Hindi, yun lang yung sabihin ko about this question of the day. And if you have, like, what I call this, insight about this, what is the greatest physical pain you've ever felt? Comment down below at sabihin nyo na rin yun kung ano yung mga pains na naramdaman nyo sa tanaw ng buhay nyo at ano yung mga natutunan nyo, syempre, di ba? And, syempre, in a bit, mag-introduce na ako sa aking guest and syempre, mag-time check na muna tayo at continuous tayong magpa-plug dito. So, time check muna tayo ha. Let's go! Time check now is 4:01 p.m. And this time check is brought to you by JAJ Chili Garlic. Syempre, discover the great taste of the best homemade JAJ Chili Garlic for only 100 pesos. You'll discover the crispiness, a bit of spice, and perfect flavor. Order now, message Tita Jubel or Kahel Stores Live for your orders. And syempre, Michael and Maddie's Crochet. Syempre, if you want to personalize your crochet for gifts, souvenirs, or giveaways, message them now for inquiries. Visit the Facebook page of Michael and Maddie's Crochet for your orders. And syempre, lastly, Sikap Music Studio. Sikap Music Studio collaborates with Kahel Stories Live that offers a variety of services like recording, voice-over recording, equipment rentals, podcasts, band rehearsal, and many more. Book now at Sikap Music Studio located at Anak Pawis, Barangay, San Juan, Cainta, Rizal. And syempre, I think ready na ang ating guest for this afternoon. Syempre, at nasa backstage siya. So let's all welcome my guest for this afternoon, Nodge Laurel. Hello, brother. What's up? What's up? Po. You know. Rinig pa ako. Ayun, oo, rinig na rinig, syempre. O, diba? Kamusta? Okay naman. Kakagaling ng rehearsals. Naubo na ako. Sorry. Ayun. Okay lang po, ako rin. Ibang klase ang panahon ngayon, di ba? Nakakaano. Grabe. Oh, yun. And, ayun na nga, Nodge. Hindi naman natin patatagalin to.
uumpisahan ko na. I want you to introduce yourself and tell me about Nodge. Ano ang ginagawa mo? Like, yeah, you can tell me about yourself. Go ahead. Okay. Hi, I'm Nodge Laurel. Hindi po talaga yun pangalan ko. Stage name lang talaga, pero galing po siya sa totoong pangalan ko. I'm a funk rock solo artist na taga Angono Rizal. Usual instrument ko po is piano at ngayon nag-aaral po ako ngayon sa Binild under sa course po na music prod. All right. Thank you so much, Nodge. And eto na nga. Syempre, I have questions here. Syempre, tatanungin na kita ng mga malulapitan tanong dito. And we have like 2 sets of questions. Syempre, I'll be asking some more on music, syempre. And eto na nga aking unang katanungan, Nodge. Tell me what got you into music? Ano yung spark of interest? Bakit ka napunta sa music? Nung pagdating po kasi sa music, kasabay po siya ng parang bloom ng pagkaging creative ko nung bata ako. Kasi nung mga grade 5 ata, ayun, grade 5, may parang bloom of interest ako sa mga arts. So, mga animation, game development, mga ganon. Halos nasabay yun sa music. Pero, as time went on, mag-animation po sana ako ng college. Pero as time went on, parang sinabi ko, parang mas trip ko music. Kasi parang mas active yung lifestyle in a way. Kasi gig ng gig, diba? Parang yun po yung gusto ko eh. Pero yung mismong spark talaga is nung nanood po ako ng movie, which was yung movie ni Elton John, yung Bohemian Rhapsody. Sorry, sa Queen pala yun. Okay lang yan. Pagod na ako. Sorry. Okay lang yan. Okay. Rocketman. Yung movie ni Elton John. Pero maganda din yung kay Queen sa Bohemian Rhapsody. Maganda rin po. Like, actually, doon po nag-umpisa. Diba? O, naano nila, parang na mirror nila yung talagang nangyari sa yung panahon nila Queen. Galing. Oh, go ahead. Doon po nag-umpisa actually yan. Tapos, nalaman ko po, may magkakaroon ng bagong biopic na parang tungkol kay Elton John. Sabi ko, sino tong Elton John na to? Tapos pinakinggan ko mga kanta niya. Tapos sabi ko, kaya pala yun sa piano. So parang na-pick yung interest talaga. Kaya yung instrument ko din po talaga, piano talaga. Pero matagal ka nang nag-aaral ng, like, did you took a lesson of piano? Hindi po ako naka-receive ng formal training talaga. As in self-taught. Self-taught lang. Until nung college lang talaga ako doon lang po ako natuto magbasa ng sheet music, mga ganun. Galing. Tapos, nung bata ka, like, eto na ba yung first instrument na piniplay mo or hindi pa? Noong una po, ukulele. Tapos guitar. Tapos drums at bass. Nahuli talaga yung piano. Ang galing, no? So talagang master of trade. Ano tawag dito? Master. Jack of all trades, master of none. Pero ang na-master mo naman talaga ngayon ay keyboard, di ba? So, kumbaga parang lahat naman ng tao eh. Like, pag musikero ko, you have to, pagdaanan yung mga itong instrumento na to para malaman mo kung sa talaga mag-fit, di ba? So, ayun. Same. Ang galing, And ito, syempre, I've asked about kung ano yung spark of interest, what got you into music. Can you explain to me as well yung genre na ginagalawan ngayon ni Nodge, yung piniplay mong music? Explain to us paano ka paano ba tawag ito? Naka-create ng ganito or yung outcome ng music na ginagawa mo with the band? Medyo mahirap i-explain actually, pero sige, yung kahit summary na lang. Siguro very funk talaga na may halong rock.
Pero recently, mas naglilin din medyo sa ibang genres tulad ng jazz or metal. Parang pinaghahalo ko po talaga. Pero pinaka-main focus point po talaga ng Nodge is yung piano. As in like, siya yung main instrument, hindi katulad ng mga ibang, hindi tulad ng mga ibang OPM music na halos guitar-based sila. Gusto ko po talaga bigyan ng spotlight yung piano. Oo. Parang parang siguro isang example din yung ginagawa ni Coldplay. 'Di ba? Siya vocalista siya tapos nagki-keyboard, nagpa-piano siya. So parang there's a certain point in the song that they really highlight the piano, 'di ba? Pero still there's melody of yung buong banda, pero siya talaga ang pinaka-highlight dun sa ano. Ang magaling kaya nga nung pinapanood ko yung mga videos mo, nag-review ako. Sabi ko, para tong parang may pagkahalong Coldplay na pero medyo mas mabigat, more on experimental talaga, 'di ba? So galing. And syempre ito, another question. Syempre, you are a solo artist, but I've seen some bandmates. So, eto ba, can you please tell me as well about the band? Paano mo sila na-meet? Paano nag-come up sa band, 'di ba? Kasi solo artist ka lang naman talaga. Ano yung pumasok sa isip mo or with this member? Bakit tinuloy nyo as a band? Yung current band ko po, which is yung drummer si Joed, bassist si Peter, tas gitarista po si Marcus. Yun po mga pangalan nila. Halos yung bahista at yung drummer po, nakilala ko through a mutual friend nung papasok pa lang po ako sa music industry or community. Parang lang, tas kailangan daw pala nila sa una may banda sila, tas kailangan daw nila ng drummer, wala pa yung drummer. Kundi nag-take over ako saglit. Tas doon after nun, kinuha nila ulit yung drummer. Nakilala ko siya. Kundi yung drummer at yung bahista ng lumang banda na yun, sila na rin yung Tapos yung gitarista ko naman, nakilala ko sa drummer ko. Dinala niya naghanap kasi ako ng gitarista, tapos sabi ko, kung may kilala kayo, na lang. Tapos nagulat na lang ako, pagkadating ng rehearsal, meron ng gitarista, sabi ko, ba't may dala ka? Kulit, tapos? Kaya, tapos dalawa sila pero mas parang may natripan ako sa isang gitarista, sabi ko, parang astig na to Kundi, kinuha ko po siya. Pero, in terms of being a band, halos yung mga kanta, sa akin po talaga kasi since ako po yung pangalan. Pero may mga may mga contributions naman din yung band ko in terms of arrangement. Kasi kakaiba po yung mga genre namin lahat Ako po kunyari ako po funk at saka blues yung mga tinutugtog ko. Pero yung drummer ko po halos gospel na early 2000s rock na may pagkaganon. Ganon din po yung bassist ko. Early 2000s OPM. At yung gitarista ko naman, metal siya. Grabe. So, iba't-iba nga. Iba't-iba. Kaya parang nagre-reflect na rin yung mga genres nila sa mga kanta. Kaya nga may mga kanta na mga metal na medyo, tapos may nagsiscreamo. Nagsiscreamo na. So, parang halos blend lang. Well, alam mo, maganda kasi din yung yung ganyan, yung parang may tinatawag sila na term sa ating mga musician or artist, chop suey, kumbaga, na parang iba't ibang rekado, iba't ibang genre na you inject into a specific song and then you come up to like a brilliant masterpiece afterwards. Kasi alam mo yun, maganda, parang advantage, if I can say. It's an advantage of a group or artist kapag may makakasama kang tao na, alam mo yun, different genre. Kasi ako nga, yung drummer namin, metal talaga yun. Tapos, ako, pop, sige sabihin natin, pop. Yung gitarista namin, funk talaga siya. Tapos yung aming bahista ay, yung genre ni December Ave, ni I Belong to the Zoo, yung mga ganong genre. So,
malayo, di ba? Halo-halo. Malayo. Pero, alam mo yun, you have to come up to another, like, one genre na alam mo yun, na mag-jive yung buong grupo. Lalo na, yung talagang matitripan naman talaga nung kakanta, di ba? Kasi it's up to you, di ba? Ikaw yung frontman. So, ayun, maganda yan, advantage yan. So, good job dyan. And, syempre, another question, since you mentioned the band, yung about sa genre, and syempre, ikaw, sino ba yung mga, as Nudge Laurel, sino ba ang mga inspiration mo when playing this kind of genre at gumagawa ka ng mga pyesa? So, sino yung mga naging inspiration mo? Mostly po talaga as in yung mga rock pianist talaga nung 70s pa, yung matagalan. Name it. Elton John, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Little Richard, mga ganun. Pero may halo rin po kasi akong 80s na influence kasi po dahil sa magulang ko. Pero pinaka-influence ko talaga as in like in arrangement or like pagiging experimental si Prince talaga. So your parents talagang ano din sila, like into music din. They know how to play instruments. No, hindi. Ako lang po talaga. Ako po. Wow. Ang galing Pero yung nanay ko po kasi supported sa arts kasi nag-arts siya saglit dati at fine arts ata. So halos support siya talaga sa music ko. Okay. Ang galing. And eto, speaking of na-mention ko about songs. This time naman, tanong naman natin yung creative process. How do you create songs? Ano yung proseso? Meron ka bang sinusunod na pattern? How do you do it? Halos it's kung paano usually nauna po kasi lyrics. Kasi yun po yung nagre-reflect sa instrumental. Okay. Noon ako po, like, yung main idea ako, isusulat ko lang siya. Tapos, balik-balikan ko na lang. Tapos, pag nasulat ko na po, yung instrumental naman, binabase ko sa lyrics, tapos hinahaluan ko ng influence ko from ibang artist. Like, merong may pagka Four of Spades, merong may pagka Stevie Wonder. May mga, dun ko po binabasa yung mga instrumental. Pero yung lyrics, siya talaga yung nag-influence sa mismong instrumental ko. Oh, okay. Parang ganun. Nice. And sabi nga, na-mention mo yung kabanda mo kanina si Joed. Sabi niya, shout out, Nudge. Sabi niya gano'n. Si Joed. Nasa labas lang po siya. Ha? Nandun siya sa labas. Ay, nandiyan Nasa labas po siya. Hello, shout out to you, brother. Yun. Ba't di ka sumali dito? Ayun. Nagpa-practice po kasi. Mag-practice pa kayo in a bit. Okay. No worries. At syempre, mabilis lang naman tong ating interview. And para makapag-focus kayo dun sa inyong practice kasi Friday na ang inyong event. So, syempre, mabigat-bigat na preparation yan. So, ayun guys, don't forget, September 19, Friday, sa Cubao, Q&A, Q&A Cafe and Alfresco Bar, Cubao, QC, yan. Kasama nila si Bita and the Butterflies at iba pang artists. So, single launch ni Nudge to ng single launch ni Nudge. Magka-rhyme talaga. Puro salita. Yun. Ang galing, no? Kulit. Anyway, ito, moving forward. Natawa ko na, sorry. Nag-rhyme. Ito, syempre, I've asked the musical influence, yung inspiration, tapos yung how do you write songs, ano yung creative process. So, this time, itatanong ko naman sa'yo, yung may mga, na-mention mo pala kanina yung artist, diba? Tama ba? Yung mga artist na naka-influence sa tugtugan mo. Tama? Like, Four of Spades, Stevie Wonder. So, maganda rin yung Stevie Wonder. Ikaw ba, may mga dream ka ba na collaboration na gawin? Like, in your mind? Like, local or international? Like,
Sino ba yung mga ini-aim mo na makakolab? Kahit hindi kilala or kilala, bahala ka. Sige. Dalawa lang po talaga may sa isip ko. Which is Four Spades talaga kasi sila. Influence ko sa 70s aesthetic. Pero musically wise, pagdating sa musicality, Dilaw. Dilaw. Kasi, like, ang galing ng musicality nila. As in, like, paiba-ibang time signatures. Like, trip talaga. Pumunta ako doon sa, sa Baguio, yung studio nung kanilang, sound engineer, tsaka yung nag-aasikaso sa kanila, sa Dilaw, sa Baguio, sa Cozy Cove. Kasi sa likod nun, nung Cozy Cove, yung 9 degrees north. 9 degrees north. Tapos, sa likod kasi na may malaking bahay doon. Tapos, studio din yun. Ang laki. Kita na namin. So, ganda doon nag-record si Dilaw. So, yeah. Pero hindi ko pa na-meet si Dilaw. Gusto ko rin siya ma-meet eventually. Ay, na-meet ko siya sa isang event. Like, may event yung parang label noon. So, ayun. Nandun siya. Kasi, I think foreigner ata sila eh. Ha? Ano? Sorry. Orange District at Dilaw. Kahel. Oo nga, ano, pag pinaghalo mo yan, anong kulay? Sunset? Diba? Pero na-meet ko siya, nakita ko siya, pero hindi ko siya nakausap. Kasi busy siya sa mga, tao. Nakikita ko naman na parang approachable naman kasi maraming taong, Ako sa yung tipong tao. Dami ko na. Sige. Ay, sorry. Sige, go lang. Madaming beses ko na po siya rin sila ng panood eh. As in, super fan talaga ako ng Dilaw. As in, stage presence, galing, sila Dilaw talaga. Oo, galing. Magaling sila. Tumatalo. Baka madisgrasya. Disgrasya talaga. Tama ka to. Yun ang exact term, disgrasya, Dilaw. Ay, nako. Anyway, moving forward, syempre, hindi naman natin sila pag-uusapan dahil sila ay nandun naman na. Ikaw ang ating hot seat ngayon. Syempre, eto, we talk about like future collaboration, mga dream collaboration mo. Eto, tatanong ko, ano ba yung mga the usual na challenges na na-experience ng buong banda? Ito, buong banda muna. When it comes to music, ano talaga yung na-experience nyo? Yung genre blending talaga. As in, schedule, okay na naman kayo. Okay naman kayo sa schedule. Schedule hindi. Paunti-unti na yan. Hindi na. Kasi nagkakatrabaho na yung iba pumapasok. Halos yung nagtutugma na lang na schedule sa amin, kami ng gitarista ko kasi pareho na kaming CSB Music Prod eh. Okay. So, halos nagkikita na kami sa school. Pero, yun lang, genre blending at schedule. Mahirap talaga, no? Kahit anong gawin mo. Kaya nga yung iba, like, they really choose to be a full-time musician. Pag walang tugtog sa indie part, nasampa sila sa variety, di ba? So, medyo mahirap pag full-time ka talagang lalo na pag walang pag hindi pa kilala yung banda, mahirap yan. So, ayun. But anyway, ganun talaga kasi kami din, experience namin yan. Like, ngayon nga, hindi kami makapagtugtog sa labas. So, ayun. Pero this is my last question. Bago natin i-play yung isa mong video. Eto naman. Gusto ko malaman, ikaw ba, ano ba yung nagpapamotivate sa'yo at kung yung buong banda ay sasama mo, ano ba nagpapamotivate sa inyo para mag-continue sa ganitong larangan? Alam nyo naman na I keep on mentioning na walang support sa government. But how do you sustain this band despite of what's happening outside and through our music industry? Anong diskarte nyo? Yung motivation namin, pera, joke lang. Uy, appeal tayo dyan. I mean, may side naman na ganun, pero mas business na yun. Pero in terms of, talaga, yung motivation
or like gusto ko ma-portray sa music ko at sa music ng banda ko. Mostly para mabigyan ng boses yung mga hindi naririnig. Mismo. As in, kasi yung katulad ng ma-release ngayong Friday. Ano siya? Medyo political. As in, kaya puro salita. Kasi political ano siya, song. Pero para ma-express mabigyan ko ng mga kanta yung mga tao na hindi nila ma-express yung mga feelings nila. Na feel ko na rin yung feelings na yun, tapos gusto ko may maka-relate din sa mga ginagawa ko. Tama yan. And kung yung kanta mo puro salita, parang gusto kong gumawa ng kanta na puro gawa. Kasi may nakita ko sa Facebook na yung isang, hindi ko na mention pero yung sa basketball court, tapos pagkakuha niya ng bola, ginanon niya sa likod. Alam mo ba yan? Kilala mo ba kung sino? Puro gawa. Di ba? Parang ang daming ganon, pero walang puro, ang daming, mas lalo na yung ninanakaw na pera. Ayan na. Yeah. Ayan na. Pero I don't want to dwell about that. Then, nakakainis lang din kasi kaya ako. Anong tawag doon? I'm also affected kasi i-share ko lang sa'yo kasi recently, like, natanggap ko yung payslip ko. Parang, what the? Ang taas nung tax ko. Tapos yung tax, binabayad natin sa government. Tapos yung government, ganito. Parang, grabe, di ba? Nalumo ako parang, what? 1K yung tax ko, grabe. Grabe. Ang sakit, di ba? Ako yung nasaktan parang, ano ba to? Parang, syempre, kailangan mo magtrabaho, pero alam mo yun, parang hindi worth it. Ayun. Puro salita yung Hindi nga, puro salita. Hindi nga puro. Nasulat ko po kasi yan kailan ba? Pagkatapos ng 2022 elections, sobrang laki ng galit ko. Sobrang laki ng galit ko. Napasulat. As in, tuloy-tuloy siya sinulat. Hindi mo din ba in-expect? Ako din Hindi ko din. Nung release ko nga, sabi ko, release ko na lang sa September 19. Walang date na yan. Tapos biglaan, sabay-sabay lahat nangyayari. Sakto kasi alam ko meron atang sa 21, merong rally. So, I think it's ang ganda. Maganda yung tamang timing yung nangyari. Natama yung timing. Oo, ang galing nun. Hindi lang sa Pilipinas maganda din sa mga Amerika, sa Nepal, madami. 'Di ba? Mismo. Dami nangyayari. Oo, dami na. Anyway, so let's listen to this performance video that you have. Syempre, unang patutugtugin ko dito is yung ang tawag dito. Nasaan na ba 'yon? Ayun, yung Generation of Creation. Can you tell me about this song? Yung Generation of Creation po, kasabay po lang yan halos ng puro salita. Which, sinulat ko rin siya out of, kasi galit ako nung time na yun, na parang, ang dami-daming artista na gusto mag-pursue ng arts pero hindi pinapayagan ng nanay kasi wala daw pera dyan. Mismo. Halos, lang talaga. As in, parang message siya na parang ang dami-dami nating artista na gusto mag-pursue ng arts pero hindi talaga napapayagan or kulang sa financial support, gano'n. Parang, ito na nun. Gusto ko yun Gusto ko yung song na yun. Like, I can also relate because before, if I mahirap man itanong pero can you tell me how old are you right now? Kakabente ko lang estimate na lang in the range of hindi 20 at 20 hindi po lang 20 flat. 20 okay. Ito talaga. So okay lang po, wala akong paki. Sige. Pero kasi dati, like, in your age, or yung ganyang age ko din, like, 20 pa baba, like, ang hirap talaga, like, yung family ko din, they're also against
yung pag-music ko nga, like, ba't ka nag-music wala namang pera dyan. Parang, Walang pera. walang pera dyan. Ngunit tuloy yan. So, parang doon pa lang, parang wala na ako ng gana, pero it didn't stop there. Tignan mo naman, kung tumigil talaga ako tuluyan, di sana walang, alam mo yun, opportunities na ganito. So, anyway. So, Exactly. sige, pakinggan na natin tong generation of creation. Only here in the best Kahil Stories Live, and you're watching Nudge Laurel. So, let's watch this. Let's go.
And we're back, and again, the Nodge Laurel. Ayun. Napakagandang kanta. Grabe. Yun, nalaman ko na. So, alam ko na yung sinasabi mo about the artist. So, sige. Pakinggan ko ulit yun mamaya. I mean, naka-out ba yan sa Spotify or lahat naman ng platforms? Hindi pa po. Ay, hindi ba? Okay. So, sa siguro, YouTube, meron ba yan? Pa. Wala. Hindi ko po muna yun as in, next year talaga. Plano ko. Okay. Sige. Sayang. Sige. Iano ko na lang yung video. Mga TikToks naman dyan. Oh, sige. Naman. Sige, pakinggan ko na lang, balikan natin yan. Pero ito na, Nodge. This is the second part of our questions. And for this part, syempre tapos na tayo sa music. Nalaman ko na kahit papaano, alam kong bitin. Pero mamaya, balikan natin. Mali mo, may konting katanungan pa ako about music. Pero this time, I'm going to ask some personal questions. Okay lang ba sa'yo yun na magtanong ng mga personal questions sa'yo? Ha? Since ikaw naman ang aking guest. Okay. Sige. Ayos. Hindi natin pa natagalin para medyo matagal-tagal tayo ng onte. Ikaw, Nodge, ano ba as individual, ano ba yung greatest challenge na na-experience mo? Yung hindi mo makakalimutan. Give me one. Greatest challenge? Challenge or struggle? As musician? Or hindi, siguro as a musician. Personal pala, sorry. Hindi, nalito na ako. Personal. Greatest struggle? Ano nga ba? Siguro yung paano? Hirap kasing mag-isip eh. Sige, kaya greatest struggle siguro is yung desperadong parinig or like maintindihan, parang gano'n. Like halos hindi naman buong buhay, Diyos ko po, hindi naman ako ganun kalungkot. Pero halos sa young late teens, young adult, parang minsan may mga tao pa rin na hindi ako naintindihan in terms of hindi may mostly music din, pero like minsan misinterpret nila yung mga sinasabi ko or yung mga gawa. For example, siguro pag may nag-chat sa akin tapos hindi ko na-reply, akala nila masungit ka. Akala nila or pabida. Hindi lang po talaga ako marunong mag-reply. Anxious lang po talaga ako like pag matagal po ako mag-reply, it's either parang tinatanong ko pa sa mga kaibigan ko or sa mga bandmates ko, parang, guys, okay ba to? Okay ba yung mga okay ba yung mga nilagay kong mga parang ganun po. Kinoconsult mo muna. Inaakala ng mga tao. Pero inaakala nila na parang, ay, to? Bano to? Ay, joke lang. Parang, suplado. Suplado. Ingay kasi tatanong ko sa'yo sana, like, what people misunderstand about you. Pero maganda naman na i-share mo na. So, guys, ayun nga, hindi naman po suplado si Nodge. Lang, medyo, syempre, hindi lang ako marunong mag-reply. Tsaka syempre, guys, you know the drill. Everyone is busy. And if people reply, like, make the time to reply sa mga messages na, alam mo yun, kahit ano pang platform yan, isbihin talagang they are free, tapos they really want to reply to you. So, medyo lawakan po natin yung ating understanding about that. Ako din kasi minsan, may mga tao kung di nare-replyan, like, kasi tapos magagalit sila na, ang tagal na nung message ko sa'yo, hindi mo ako nabalikan na. Parang sorry naman, di ba? Parang ang dami ko kayang ganap sa buhay. Like, minsan nga, hindi ko na nga napaprioritize sa sarili ko, yung ibang tao pa di ba? Parang,
Tsaka, pwede naman tayong, kung gusto mo talagang kausapin, like, if you have something to say, pwede man mo akong tawagan or puntahan ako agad, diba? So, ayun. So, yun din ang isang mali ng mga tao. Pero kaya nga, kiniklear ko lang na, like Nodge, syempre, busy din, at hindi naman din siya marunong mag-reply ng So, tanggapin na po natin. Okay lang yan. Ayun. So, next question. You mentioned about yung quality na nami-misunderstand nila sa'yo as individual. Eto naman. Ano naman ang quality na gusto mo sa sarili mo? Like, yung ino-own mong quality. Ano yung, kahit siguro isa lang, bigyan mo ko na sobrang quality. Parang favorite quality mo sa sarili mo. Siguro palabiro kasi ako eh. Okay. Yung pagiging palabiro ako. As in, pag hindi lang, pag sa casual setting lang talaga, kung ano masasabi ko. Like, gusto ko lang magpatawa ng mga tao. Ganun. Like, outside of music, gusto ko lang talaga magpatawa ng mga tao. Ganun. If pwede yun i-consider na quality siguro. So, you are a friendly person as well? I'd like to think I am. Okay. Pwede na. Sige. Kasi pwede na. if you joke to, people around you out of music, it means that you are approachable and a very friendly person. So, ayos. Ito, since sa pag-uusapan natin ng quality, ano naman ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Like, just one quality or one, attitude? I don't know. Basta, sa sarili mo, ano yung isang bagay na gusto mong baguhin? Kung physical man yan, bahala ka. Siguro, physical maging payat. Joke. Sorry sa Yahoo. Pero tawa yun. Hindi, okay na po. Mali ako napindot. Ayun. Pero, okay, sige. Tapos, ano pa? If in terms of, siguro maging mas upfront ako or mas, upfront, mas direct ako. Kasi minsan yung mga tao, sinasabi nila sa akin, ba't hindi ako nag-open up sa kanila? It's, ganun talaga ako eh. Pero, tinatry ko talaga maging upfront and mas honest. Hindi lang sa personal, like sa music ko rin, I want to be more honest din sa music ko. I see. Nice. And syempre, titignan ko muna mga comments dito. Hi kay Ken Amat. Uy, si Idol, sabi niya. Sabi ni Joed, laban lang, Nodge. Laban lang daw. Randomizer yan, sabi niya. Ken po, si Ken po, Ariandel yun eh. Kasabay namin sa Friday. Oh, okay. Hello, Ken. Hello. Good luck sa gig niyo sa Friday. I hope I could, go there. Susubukan ko. I can't promise, but I will really try my best to drop by and see your performance. Yan. Isa rin ako kasing fan ng Bita. 'Di ba? Kaya ayun. So sige, let's see. Ito, isa pang tanong. So you mentioned na yung maging honest, like maging open sa tao. Yun yung mga gusto mong baguhin. Pero tatanungin din kita about dun sa question of the day na ginawa ko kanina. And our question of the day kasi is what is the greatest pain you ever felt? So meron bang like physical pain? O sabihin natin kahit anong pain yan, like emotional, mental. Mental talaga. Like kahit anong pain yan, just give me one na nagkaroon ng mark sa buhay mo. Nung nadapa ako nung bata ako. Joke lang. Ikaw lang ba nadadapa sa buong buhay? Hindi mo, parang may ako eh. Parang may scar ako nung nadapa. Okay. Joke lang. So, okay. Tapos, hindi, ikaw, ano pa bukod dyan? Pag emotional pain, ano ba?
Ano ba? Nung nag-break kami for the first time ng ex ko. Oh, grabe. Grabe, first time ko makaranas ng ganun. Bata-bata pa ako nun eh. So, medyo tanga ako eh. Pero okay lang. It's normal. It's normal. And lahat naman tao nagdadaan talaga dyan. And eto pa, may tatanong din ako dyan. Siguro medyo relate sa pain. Meron bang isang bagay na gusto kang gawin pero hindi talaga nangyari? Like for example, nung bago mo i-push through yung, halimbawa, bago mo i-push through yung banda, may gusto kong gawin pero hindi natuloy. Ano yun? Parang ganun. Sa buong buhay mo. Whether it's music or out of music. Siguro, di naman gano'ng kasakit pero like, sayang lang na hindi natuloy is yung pag-sports ko nung bata ako. Ano bang sports mo? Kasi medyo madami pero yung natutukan ko po talaga is swimming. Oh, okay. Sayang. Pero hindi ko po masyadong bet yung swimming pero yung gusto ko po talaga sana ituloy was yung taekwondo. Hindi natuloy. Sayang. Parang malapit na ako malapit na ako mag-black belt noon pero hindi pa na tuloy. So medyo sayang. Hindi ba pwede ituloy yun? Like magre-restart ka ba pag ganun? Hindi naman ata pero wala na akong oras. Wala na ako. Sabagay. Kasi syempre music tapos if I'm not mistaken, nag-aaral ka ba ngayon or Apa. Okay. Sa music prod. Okay. Nice. So music din. Okay. And ito pa. Ano pa ba? Ano pa bang ang dami kong gusto itanong sa iyo sa totoo lang. Pero I have limited time, brother. I have limited time but I can ask last two before we play the other video. So nalaman ko naman na what people misunderstand about you. So ito, tatanong ko lang. Was there a single event or decision in your life na naka-apekto talaga sa buong buhay mo? It's like a turning point in your life. Meron bang ganon? Like single event or decision? Negative or positive na anything or anything that you want to share. Siguro nung first time ng nanay ko bilan ako ng piano, sobrang saya ako noon. Like sinurprise niya ako noon. Umuwi may dala-dala siya parang hindi naman yung parang maganda na Yamaha na ito yung piano na ginagamit mo ngayon or a different one? Hindi pa. Okay. Yung gamit ko po kasi ngayon Roland eh. Okay. Pero noon yung simpleng basic na piano lang na yung pang beginners. So, pero kung saya-saya ko nun, like sobra. Tapos nung pandemic, talagang tinutukan ko talaga mag-aral ng piano. Ang galing. So it really a good paano ko ba sabihin, parang like an open opportunity for you na alam mo yon, ma-enhance pa yung skill mo during, lalo na pandemic, syempre wala naman tayong ginagawa, di ba? So nasa bahay lang tayo, so minaximize mo talaga yung time to learn this instrument. So ang galing good job dyan like kasi ibang kilala ko like sa sobrang syempre iba yung pandemic dati, like we some of us experience hindi maganda, pero some talaga kami struggle din kami nung pandemic, pero ganun talaga. Pero ikaw, you managed to do something for your talent, so good job dyan. And ito, my last question before we play the next song. Ito, do you have a personal mantra? Like yung talagang statement or paniniwala sa buhay? As in like, saying na parang ganun. Meron. Lagi ko siyang sinasabi sa mga kaibigan ko pag nag-uusap kami or nag-event sila, or sinasabi ko rin sa sarili ko, which is okay lang matakot basta wag lang magpadala sa takot. Uy, maganda yan Yan. Oh.
okay lang matakot, pero wag magpadala sa takot. Oo. Ano pa? Wala na? Yun lang halos. Okay. Halos. Yun pala. Alam mo bakit? You know why I asked this? Because, syempre, yun nga, gusto ko matuto sa mga viewer, sa mga guest ko. At gusto ko rin yung mga viewers ay matuto rin sa guest ko. So, tulad nung last week na guest ko, sabi nga niya, ang pinakatumatak sa akin na sinabi niya is, sabi niya, ako kuya, pag kaya ng iba, kaya ko rin. Diba? So, yun yung tumatak sa akin na parang, oo nga, no? Na parang, there's no impossible. Like, yes, iisipin mo na hindi ko kaya to eh. Pero hindi. Pag kinaya mo, kaya mo mag-drums, kaya ko yan. Gagawin ko yan. Kasi gusto ko din gawin yan eh. Parang ganun. So, what I've learned for you today is, okay lang matakot, pero wag magpadala sa takot. Galing nun. Thank you so much. Diba? May natutunan ako, diba? So, eto, sige. Last question bago natin i-play yung dagdag lang. Kasi may nakita ako dito. Nasaan na ba yun? Nasaan na yun? Nawala yung Eto, to. Ay, hindi. Natanong ko na to. Nalito na. Nalito na ako. My Lord. Ay, nako. Hindi. Nawala yung tanong ko. Sorry na po. Sorry na. Peace yo. Hanapin ko lang siya. Natanong ko na. Tama nga, natanong ko na. Kasi yung change, admire, that you don't possess yourself, diba? So, okay, natanong ko na. Sige, dadagdag ko na lang to. Ikaw ba sa buhay mo, ano yung pinaka-grateful ka? Or yung most proud of? Music talaga, as in music. Yung talaga napasok ka dito sa larangan na to, talagang sobrang masaya po wala. As in, isang araw, hindi ako makalipas ng isang araw na hindi nakikinig sa music. As in, pag nagko-commute lang ako or nasa klase lang, ay hindi naman sa klase. Pero pag nagko-commute or kumakain, at kahit kumakain lang, kailangan talaga na may pinapakinggan ako. As in, gusto ko. Galing. Music, so, thankful ako. It's like, for me kasi, music is like an escape to sa reality. Like, it gives us the, sa mga viewers po, ito parang hindi kasi nagigets ng ibang viewers to, pero kasi kami mga musikero, this is our escape to current reality na meron kami, na syempre, sa mga stress na dala namin, sa mga emotions na, alam mo yun, yung mga feelings na nararamdaman namin, whether it's emotional or physical, this is our escape para mas kami, maging neutral. It's like our neutral ground para, alam mo yun, para maging balance yung lahat, diba? Kasi parang, when you listen to music, it's like, it will gives you drive, bigyan mo akong words, na, diba? Parang motivation yan, diba? So yun yung point namin why we listen to different music. Number one is to grab some ideas as well. Kasama na din yung sinasabi ko kayo para ma-drive kami. So iba't iba po explanation niyan. Pero ako, yun yung para sa akin, parang music for me, when I listen to different music, it's like I want to escape sa reality and put this as my neutral ground. Yun. So, ayun. Let's listen. Let's listen now to your performance video and explain mo naman sa akin itong next performance, which is Sweet Reverie. Tungkol sa itong music na to or yung itong kantan to? Personally, Sweet Reverie tungkol siya sa isang babae na nakausap ko dati. Okay. Pero halos over time umiba na yung meaning. Sige. Tapos pero over time umiba na yung meaning niya para sa akin, which is mostly daydreaming. Kaya nga reverie synonym siya ng daydream.
So, parang, ayun, hayaan mo lang ako mag-daydream, parang gano'n. Tapos, dyan po lumalabas yung as in all-out na rock at funk ng Nodge talaga. No, napanood ko Along ngayon. blues. Ang ganda. Yeah. Ang galing. Ito ba yun yung lang na-release nyo na? Hindi din. Hindi pa. Okay. Hindi pa. Excited ako. Yung mga Like susunod. siguro ito yung sa dalawang kantang pinakinggan ko. Ito yung isa kong favorite, Sweet Reverie. So, sana ma-release. Favorite din po na. Talaga. Okay. Favorite nyo din to. Sana Ang saya to. Oo, ang ganda nga sobra. Kaya, I mean, Thank you. ang ganda din ng ano, sabi mo nga, it's like a day about daydreaming. So, yeah, I'm so excited na mapakinggan to ng ano sa ano, kung ano yung arrangement nyo. Ayun. May gusto ko pa ba sabihin about this song before we play it? Halos yun po talaga yung song na pinaka-proud ako, arrangement-wise and lyrics. Yun lang po talaga. Okay. Sige, para mapakinggan naman ng ating mga viewers ang kanta nyo. Pero syempre, Sweet Reverie, sabi ni Joed. Sweet Reverie growl. Nag-growl pala to. sabi ni Ken, yun, favorite ko yan. Hello kay Marie ulit. Hello, thank you for watching and staying here. So, let's go ahead and listen to this song, Sweet Reverie, from Nodge Laurel. Only here in the best Kahel Stories Live. My name is Makoy Dago and let's watch this. Yahoo!
Yun. Once again, Lodge Laurel. And that Sweet Reverie. Ang ganda, no? Grabe yung ano. Yeah! Sweet Reverie! Na-scream mo. Oh, nagulat ako dun nung pinanood ko kanina. Parang, uy, may scream. Pero may part na parang sabi ko, ganda no, ano, parang, para siyang Coldplay style. Tapos, biglang ganun. Naging hardcore. Ang galing. Ang galing ng ano, ha. Wala lang. I'm so amazed. I'm so amazed. Yung simulo. Oh, hindi. Kasi yung pagkagulo niya, sakto. Like, ano ano ba tamang word doon? Parang nagko-compliment, parang ganun. So, galing lang, galing. Control K. Diba? Good job dyan, good job. And, ayun na nga, Nodge. Dito na tayo sa ating third part. And the third part is we're going to play a game. So, if familiar ka ba sa Fast Talk? Alam mo naman siguro tong game na to, Fast Talk. So, I'll be asking a question or set of questions. 2 options. So, kung ano lang pumasok sa isip mo, yun lang sasagutin mo. So, bawal ang mag-isip. Like, kaya nga Fast Talk, di ba? Ayun. So, ready ka na ba? Okay. Kaya. Okay. Kaya yan, syempre. Madadali lang tong mga tanong ko. Wala namang ano dito, mga hardcore questions. So, sige, let's do it. My first question is, a song that makes you cry. A song that makes... Your Song, Elton John. Favorite karaoke song? Purple Rain, Prince. A song you play on a road trip? Rarara by Dilaw. Uy, favorite singer? Freddie Mercury. Favorite band? Dilaw. Best concert? Ano ba? Mexico concert ng Chemical Romance. Okay. Loud music or soft music? Soft music. Rock or pop? Rock. Di ba pwedeng both? Pwede. Sige. First song today. First song today? Ano? Uy, nag-isip. Bawal. Kung ano yung unang pinilay mo ngayon. Hindi ko malala eh. Pangit yung memory. Iham mo. Sige, iham mo. Ay, ano? Alaklak-lak. Yung original ko, yung isa. Kasi nag-rehearse kami. Okay. Sige. Okay. Piano or guitar? Piano. Vinyl or digital? Vinyl. Day or night? Night. Dance or chill? Dance. Loudest song for you? Screaming. Loads. Ano banda to? Loads. Okay. Loads. Okay. Anong metal? Oo. Old songs or new songs? Old songs. Covers or originals? Originals. Siyempre, alam ko na yung sagot dito. Favorite instrument? Piano. Siyempre. Di ba? Diba yan? Pero pag hindi piano, bass. Okay, bass. Kasi funk. Oo, funk. Fast or slow? Fast. Sing or dance? Dance kasi hindi ako magaling na vocalist. Okay. Eto, solo or with band? Band. Okay. Band. Sad or happy? Happy. Finish the sentence. Music is? Life. Ooh. Thank you so much. Diba? Yun lang ang ating fast talk. And since eto na nga ang ating part wherein we have to do this final note or closing time. But syempre bago ka
promote or anything else, I have 3 questions for you for this closing time or final note that we have. First question. Ito na. Yahoo! If you could time travel, what is the one piece of advice you would give to your younger you? Advice. Siguro dahan-dahan lang. Like, Uy. wag masyadong magmadali sa mga ginagawa mo. Kasi madami ka pang oras para gawin yan, mga yan na gusto mo. Yeah. Parang ano to Maha Salvador, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Next question. What are your advice for the younger generations? Oh. Yung mas bata sa'yo. Since sabi mo nga, nasa 20s ka. Mas bata sa'yo, yung mga tipong 4 years old, 5 years old. Siguro, wag matakot damdamin yung mga damdamin niya. Kasi, minsan, may nakita ako mga bata-bata na parang nire-repress pa din nila yung mga emotions nila. Wag naman. Mga ganun. Yun. Galing. Ayos. And syempre, my last question for this afternoon. Syempre, the meaning of kahel, Tagalog yan, which is color orange, is joy, happiness, fascination. So for you, Nodge, ano ang the best kahel moment mo or happy moment mo? Siguro yung pinakaunang gig na madami nanood, which was, kailan ba yun? January last year, ng 2024. Kasi, nagka-3 gig kami nun. 2 gig sa January. Pangit. Pangit ang tunog namin. Tapos biglaan, the day before, nag-chat sa akin yung isang katropa namin na prod. Sabi nila, gusto niya ba tumugtog? The day before siya. Sabi ko, sige na nga, bahala na. No. Nung tumugtog kami, ang dami nanood. Tapos ang dami nag-chat after ng gig. Sobrang saya ko lang. Parang nare-recognize na ako. Sa wakas, parang gano'n. Ang galing. Nice one! And, Nodge, that is the wrap of our questions and for this interview. It's sad to say, syempre, ang dami kong gustong itanong sa'yo. Bitin ako. Pero, I know, one of these days, magkikita rin tayo. So, syempre, usap na lang tayo personal. Malay mo, magkasabay tayo sa isang gigs, di ba? So, I'm hoping, again, nga, sabi mo kanina, you mentioned nakasabay ka namin, pero hindi ko na maalala kung saan. So, can you please tell me? Very first gig ko na may banda ako sa City Boy Brew noong October 2023. As in, first ko talaga may band as Nodge. Sumalang ka na may banda. Okay. Tas, kasi nung narinig ko po Orange District, sinabi sa akin, tas sabi ko, parang familiar to. Tas sinearch ko, Nodge Laurel, Orange District. Yun po yun. Yung first ever gig ko na may banda. Galing. Sabi ko, ay, kilala ko ba ng mga to? Mga otits na mga ayan. Ang galing. Pero sana makasama ka namin ulit. And I'm so honored to be with you this afternoon. And syempre, napaunlakan mo ako na mag-guest ka dito. Thank you as well kay Thank you rin po. Sino to? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Marie ba? Marie. Hello kay Marie. Shoutout sa'yo. Marie. Marie. Thank you so Manager much for pag kay Nodge. At ngayon ko lang naalala. Sige. Kasi sarado na si City Boy Brew. Ang tagal na panahon. At diba? At maganda sana tumugtog dun kaso wala, nagsara na sila. So, shoutout ulit kay Ken, kay Joed. Kanina nanonood din yung mga kasama ko sa team. Syempre lahat. Thank you so much everyone for dropping by. And bago ka pakawalan, Nodge, this is your time to syempre
to wrap everything, tell me or tell us your upcoming performances, appearances, or lahat ng projects na meron kayo, lahat ng social media, and lahat ng gusto mo i-shoutout. Go ahead, this is your time. Let's go! So, meron po akong gig sa ngayong Friday. Kasabay ng release ng single ko na Puro Salita. So, kung may galit kayo or sawa na kayo sa gobyerno na nating corrupt. Oo nga. Sige, manonood Punta nga. kayo. punta lang kayo. Pero pag hindi nyo kaya, okay lang. Pakinggan nyo lang yung kanta, stream nyo lang. Yun lang halos na upcoming gigs. Shoutout na lang din ulit yun kay Mari, sa manager ko, si Mari. Manager talaga. Tapos sa banda ko, sila Peter, Marcos, si Joed na nasa labas. Shoutout, Joed. Kanina ko pa narinig. Ano pa ba? Ayun, you could follow Nudge sa Facebook, Instagram, TikTok. Sa lahat ng Sockmans na available. Siguro, patay na ba yung Twitter? Meron pa bang Twitter? Meron pa, pero hindi ganun active mga tao. Bira na lang yun. So, halos, kung gusto nyo talaga ma-update, Facebook, Instagram, TikTok. Yun talaga the best. Facebook, Instagram, Twitter. Ayun, so, thank you so much, Nodge. Ay, mali na naman ako napindot. Thank you so much, Nodge. Thank you. At sobrang appreciate ko talaga yung time mo, and alam kong magiging busy kayo for this week for the preparation of your upcoming single launch na Puro Salita. So guys, sa mga makakapanood po ng episode na to later on sa pag-preview na to, don't forget, if you're near the place sa Cubao, you can check anong pangalan ng lugar ulit? It's Q&A Cafe and Alfresco Bar, Cubao QC, kasama ni Nodge Laurel, sila Bita and the Botflies, Ariandel, Bloodshot, Buko Jam, Liar, The Nomads, and Tuesday. Single launch ng Puro Salita. 300 pre-sale tickets, 350 kapag walk-in. So, yun, punta po kayo 7 PM at supportahan nyo po si Nodge Laurel. Ayun, so hindi ko naman patatagalin to. Thank you so much. At syempre, kung may mga tropa ka na gusto mag-guest sa Chaos Stories, you can just message me here. And ano ba? Wala, gusto ko lang magpasalamat. Sobrang grateful ako na meron pala tayong gig na sinamahan na ngayon ko lang ulit na naalala. So, thank you so much, Nodge, for your time. I really appreciate it. And marami ako natutunan sa'yo ngayon for this afternoon. So, yun nga. Ingat ka. God bless sa buong banda. Good luck sa mga gigs at sa music nyo. Continue lang yan. At ang ganda ng music nyo, promise. Tuloy nyo yan, promise. Yan, supportahan tayo. Thank you. So, Thank you po kita. May gusto ko ba sabihin bago ka bago ka i-let go? I-let go talaga. Wala na. Wala na. Wala naman po. Wala. Sige, maraming salamat, Nodge, and ingat ka ha. At see you soon. So, yun. Ingat. Bye. Bye. Alright. So that's Nodge Laurel, a solo artist, singer, keyboardist, syempre. At meron silang event this Friday, September 19. At yun nga po yung pinaplug ko doon sa Q&A Cafe. So don't forget, if you're near the place, you can drop by and watch the single launch of Puro Salita. Yan. So, supportahan po natin si Nodge Laurel. And ayun nga, this is a nice episode at marami ako natutunan, and sabi nga ang natutunan ko kay Nodge ngayon is, sabi nga niya, pinakatumatak sa akin is, okay lang matakot, pero wag ka magpadala sa takot. O, diba? Isa pang sinabi niya kanina, yung wag matakot, damdamin ang damdamin, di ba? So, yun yung in-advise niya sa mga younger generations na sa mga younger generation natin. Huwag kayo matakot na damdamin ang damdamin. Kumbaga, let it flow at huwag kayo matakot. So, ayun. Yahoo!
So this is another episode. Again, this episode will be posted sa YouTube. You can check this episode, and yung nakaraang episode di ko pa na-upload. Baka mamaya. So upload natin yan. Pero thank you so much everyone for dropping by here sa Kahel Stories Live. Next Sunday, I hope we will have another guest, but I will let you know. Kung wala, edi okay lang, magkwentuhan na lang tayo, 'di ba? So ayun. At pwede tayong mag-throwback, 'di ba? Na-miss ko na rin na mag-throwback and yung ibang segments. So yun. Let's do that next week if we don't have guests. But thank you so much everyone for dropping by. It's Sunday. Don't forget to go to church, and ingat po kayo sa mga gagawin nyo this afternoon up until the evening. So, ayun. And thank you so much. Happy 5th anniversary Orange District. And my name is Makoy Hidalgo. Sa ngalan po ng aking bandang Orange District at sa ngalan po ng mga kabanda ko, sila Kit, si Eman, JM, at sa buong team namin, nagpapasalamat kami, at sa team ng Kahel Stories Live. Maraming salamat. Go ahead now. Thank you so much. See you next episode only here. The best Kahel Stories Live. My name is Makoy Hidalgo, and see you. Bye-bye. Love you all.